Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. First card ninyo, Renewal, Creation, Grace. Ayan, so meron kayong ano dito, renewal, which is really timely kasi mag-Holy Week na and kadalasan, 'di ba, during this time doon tayo nagkakaroon ng panahon para sa sarili natin, no? Magkakaroon din tayo ng panahon para aside from panahon para sa ating spiritual life, we are also giving ourselves time then to breathe, no, during this period sa buhay natin. Kaya maari na kayo din, ano, you are going to renew yourself. Parang ito din yung time para mag-reset kayo ng buhay ninyo. This is the time of contemplation, introspection, reflection, pagninilay-nilay, pagmumuni-muni sa buhay. At maaari din ano, na meron kayong mga bagong ideas dito na ah, new ideas will arise. Marami siguro kayong mapagninilay-nilayan, 'di ba? So you're going to create something new in your life. Feeling ko dito, meron kayong mga projects na sisimulan sa ngayon or maybe right after Holy Week. Baka meron kayong idea, no, kung ano yung gagawin ninyo, mga panibagong yugto, panibagong chapter, no, na gusto ninyong simulan. So, good luck sa'yo. O puwede rin na 'yan ay pagbabago din 'no, sa sarili ninyo. Baka merong mga personal transformation that you are going to start right after 'no, Holy Week. So, maaaring gano'n ang ganap. So, tignan natin kung ano ba ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, doon sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. And for those of you, no, na kung gusto ninyo mag-join sa membership, just click the join button sa baba ng video. So, we have Fox. Ayan. Si Fox, very clever, very smart na ano to, na animal siya. Kaya, kung meron kayong, feeling ko ngayon you're going to embody the energy, no? Nakatulad ng kay Fox na very clever, very swift, very smart, magaling maghanap ng solusyon, magaling maghanap ng way out from, mga challenging situations or obstacles na maaaring pinag-aanuhan ninyo, pinagdadaanan. So, kung meron man kayong mga problema, meron mang mga challenges na maaaring kinakaharap ang iba sa inyo, walang problema, no? It's not going to be a problem for you kasi bukas ang mga mata mo lagi, no? For looking for opportunities around you na makakatulong sa iyo na masolusyunan ninyo ang inyong problema. Okay? Kaya walang diferensya ito para sa inyo. There will be various resources that will be around you at yan ang mahahanap mo, mabilis mong mahahanap, ika nga. Kumbaga, you will be smart, you will be resourceful, kaya walang problema. Diba? It's not going to affect you. So, ano pa ba ang mensahe para kay Leo? So, we have the Hanged Man. Ayan. So, panahon talaga ng pagninilay-nilay ninyo. 'Di ba? Definitely. Focus talaga kayo ngayon sa pag-introspection, reflection, panahon talaga ito ng pagninilay-nilay para sa iyo. So which is really good, no? Kasi lalong-lalo na siguro in the past few months, 'di ba? Maaring lagi kayong stressed out, busy kayo, maaring marami kayong pinagkakaabalahan, marami kayong ginagawa. So, tama lang na magkaroon kayo ng break, no? This is a time for you to take a time out and you are going to do that. And tulad na na-mention ko kanina, parang dito sa pagninilay-nilay ninyo, pagre-relax ninyo, there are new things, no? New ideas, 'di ba? Creative ideas siguro that will arise. At maaari din na may mga bagong perspective, mga bagong chapter sa buhay mo na gusto mong
simulan, yung mga ganyan, ano. So, maraming inspiration or maraming ideas, no, or bagong ideas ang maaaring maisipan ninyo during this time. So, with the King of Pentacles, napakaganda rin kasi this is the period na magkakaroon kayo ng additional wealth. 'Di ba? Merong additional money that is coming your way. So, magkakaroon kayo dito ng magandang sitwasyon pagdating sa inyong kaperahang aspeto. And si King of Pentacles kasi, this is an energy of wealth, an energy of stability, no, pagdating sa inyong kaperahan. Kasi nga, si King of Pentacles, ano na to kumbaga mayaman na siya, maaaring meron na siyang successful na business, maaaring meron na din siyang mataas na posisyon sa kanyang trabaho, yung mga ganong klase ba. Kaya feeling ko dito si King of Pentacles, na energy sa inyo, magdadala ito ng may mga endeavor kayo rito, may mga ginagawa kayo, trabaho, na siyang magdadala sa inyo ng malaki-laking pera, no? Kung hindi man, baka ang sitwasyon ninyo na iba din than what I'm talking about, pupuwede 'no, na sa King of Pentacles, this signifies lucrative offer. Maaari na merong mga kunyari, merong mag-o-offer sa inyo ng business partnership or trabaho or panibagong career path na siyang magdadala sa'yo ng kasaganaan sa pera, Baka dito sa trabahong ito kayo yayaman, 'no, yung mga gano'n ba. So, good for you. Two of Wands. Two of Wands is planning stage. This is also travel for some of you. Baka meron ng matagal na kayong nakabook na travel, no? That could be related to expansion, related to business, related to pag-aaral, no? Regardless, no, kung yung dahilan, but some of you is going to travel somewhere, okay? So, good luck sa'yo. And decision making as well, no? Maaring meron kayong mga importanteng decision din na gagawin sa ngayon. Nasa baba niya si Lover's energy, which is also about decision making. So, maaring panahon ito, no? Na maraming pag-iisipan kayong mga bagay that you need to make a choice, an important choice. In this case, no, with the lovers, maaring related, no, sa relationship, yung kailangan ninyong pagdesisyonan dito. Maaaring related sa relationship ang kailangan ninyong pagdiskartehan dito. So, good luck sa inyo, Leo. For some of you, no, baka ang iba sa inyo nag-iisip na lalo-lalo na kung kayo ay single pa, maaaring mayroong manliligaw kayo. So, maaaring iniisip ninyo, no, am I ready, 'di ba, to enter a relationship? 'Di ba? So, maaaring isa 'yan sa pupuwedeng pinag-iisipan ninyo or kino-consider ninyo. Or maaaring leveling up ito ng commitment ninyo with your person. Baka nag-iisip kayo, ano kaya, mag-aasawa na ba ako? Handa na ba akong mag-settle down? Yung mga ganyan. So, we have Page of Swords. Marami kayong impormasyon na marireceive. Maaaring related yan sa iba't ibang klaseng financial opportunities. Okay, since nasa taas niya si King of Pentacles, baka meron dito mga balita regarding investments, diba? Baka meron ditong mag-aya sa'yo na, "Sige, mag-invest ka na dito kasi maganda dito, ganito yung yung return of investment nito, ganito, ganyan." So, maaari 'no, na merong mga gano'ng, dadating na balita 'no, or invitation para sa'yo. Your next message is the Five of Pentacles. Five of Pentacles is financial constraints, financial hardships, no? Merong mga problema, pagkukulang siguro sa pera ang sitwasyon ng iba sa inyo. But huwag kayong mag-alala kasi lagi naman God knows what you need. God provides, 'di ba? God provides all our supplies. Kaya huwag kayong mag-alala. Magdasal ka lang lagi, hingi ka ng tulong sa universe at you never know, baka si King of Pentacles, 'di ba? Ang makakatulong na sa'yo. Baka yung mga opportunity na dadating,
sa inyo ngayon will be the opportunity, no, na maaring yan ay maging financial breakthrough ninyo at matutugunan na kung ano man ang inyong mga pangangailangan sa pera, 'di ba? Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Always think positive, always be optimistic. That masosolusyonan ninyo. You will find solutions to your financial hardships. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.